Guys, akala ko ba naman, hindi na ako gagawa ng video patungkol sa Labubu Dolls. Pero heto tayo ngayon at tatalakayin po natin ang kumakalat ngayon sa social media patungkol sa dalawang bata na di umano nakakaranas ng masamang epekto dahil sa nabubudal. Na binabangungot daw, nakitaan na may kasamang babae, tila baga parang multo, at hindi daw makagalaw. Pangalawa, yung bata ay nagchat sa nanay niya na tila baga parang ritual at napaka-unusual na mga salita patungkol sa kanyang nanay. Mga salitang inililibing siya, yung toy ay mapupunta sa araw, at nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Ngayon, basahin po natin at pag-aralan natin ang bagay na ito. Sa mga hindi pa po pala nakakapanood ng video ko patungkol sa Labubudal, ito po yung tatlong video na ginawa natin. Ito yung una, ito yung pangalawa, at ito yung pangatlo. Kung hindi nyo pa po napapanood yan, ay suggest na panoorin nyo po bakit nga ba hindi dapat tangkilikin ang Labubudals. Ngayon gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano ba yung post na kumakalat ngayon sa social media patungkol sa nakakatakot na karanasan ng dalawang bata na ito. Sabay-sabay po nating basahin at pag-aaralan din po natin ang bagay na ito. Hindi ko alam ano napasok na negative sa isip ko. Pero simula ngayon, never na ako mag-aalok ng labubo. Lalo na for kids. Matutulog na sana kami, kaso yung anak ko na bunso, nag-chat sa partner ko 11:44 PM. Yes, gising pa siya niyan. Kasi nga, may okasyon bukas. Madami kaming ginawa sa bahay, di siya agad nakatulog. Never nag-chat ng ganyan sa amin. Yan, dahil konti lang alam niyan i-chat. Panay voice record lang alam niya. Di din pwedeng anak kong dalawa gumawa yan kasi magkahiwalay sila ng bahay. Sa amin yung dalawa kong anak, yung bunso ko naman sa mama ko. Lola's girl kasi siya. Check nyo pic sa dulo convo namin, puro voice record lang kami ng bunso ko. Basahin nyo maigi chat ng anak ko. Tumaas ang balahibo namin. Di din naman pwede mama ko gumawa yan. At kung anak ko yan, bakit? Bakit ganyan yung chat? Then yung pangalawa kong anak, binangungot. Gising daw siya pero di daw niya mahawakan bunso ko. Kahit nakikita daw niya bunso ko, may kasama daw na babae. Yung bunso kong anak. Pero di daw siya makagalaw at makapagsalita. Hindi ko sinisiraan ng labubo since fan din ako niyan. At di ko lang afford ang orig price at seller din ako niyan. Based on my experience lang kaya ako nag-share. Pero nasa inyo pa din naman yan. Simula naging fan sila ng labubo, may ganito ng eksena sa mga anak ko. Kapag tinagalog nyo yung chat ng anak ko, parang ritual. Nagsira ng damit anak kong pangalawa para daw gawin niyang damit sa labubo niya. Grabe impact ng laruan sa anak ko. Di ko alam kung dahil mapagmahal lang ba sa gamit ang anak ko, kaya siya ganyan, o may epekto na talaga yung laruan sa kanya o sa kanila. Bigla ako inatake ng anxiety ko. So makikita po natin doon sa post ng isang magulang, meron siyang dalawang anak, nag-chat ng parang ritual at yung isa pa niyang anak ay binangungot at nanaginip na yung bunso nilang kapatid may kasama daw babae na tila baga multo at hindi daw siya makagalaw. To be honest, sa oras na ito, tumatayo po yung mga balahibo ko at meron po akong nararamdamang hindi maganda habang ginagawa ko po itong content na ito. Actually, nung nabasa ko po ito kanina, meron akong talagang kakaibang nararamdaman at tumitindig ang mga balahibo ko. There's something negative spirit or bad spirit sa mga oras po na ito habang nire-record ko ito. But anyway, tuloy lang po tayo. So ngayon, gusto ko po mabasa naman sa inyo kung ano naman yung chat nung bata na bunso na tila baga parang ritual daw. Ito po yung chat nung bata. Sabi pong ganun dito, Mommy, I love you, Mom. A toy's going to the sun, Mom. I love you. Yan. So, tumatayo na naman guys yung balahibo ko. Sinabing ganun dito nung bata, yung laruan, maybe yung labubo yung tinutukoy dito, ay pupunta daw sa araw. Then, I love you. Tuloy po natin. Pangalawang chat, Mommy, I love you. You, I love you. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. For your thank you, Lord. Thank you, Lord. For your love me is it so burying. Ito, dito pa ako medyo parang nanlaki yung mata nung nabasa ko to. Kasi yung burying, parang hindi siya tamang ilagay dyan ng word. Kasi yung burying or para siyang bury or buried na patungkol sa paglilibing. So, hindi magandang isama yung ganyang word na kahit pa sabihin mo may thank you Lord, may I love you, tapos biglang may sasabihin patungkol sa paglilibing, para bang may ililibing ka na buhay o patay, may something patungkol sa kamatayan, I don't know. Sabi pang gano'n, thank you Lord, in the sun, in the holy village, amen. Bye bye, mommy, daddy. Dito pa ako isa pa kinilabutan, nung sinabi ng bata na, bye bye, mommy. So tila baga parang nagpapaalam yung bata sa kanyang magulang na tila baga parang mawawala siya kasi nagpapaalam siya. Sabi pang ganun dito, thank you Lord, in the sun,
in the Holy Village. Amen. Bye-bye, Mommy, Daddy. So makikita nyo, no, parang nagpapaalam siya, nagpapasalamat siya kay Lord, tapos nagpapaalam siya sa magulang niya na tila baga mawawala yung bata. Tapos sinabi niya yung toy o yung labubudal siguro yung tinutukoy dito ay pupunta sa araw, tapos may tinutukoy pa na patungkol sa paglilibing. Ang unang impression ng magulang dito, pag tinagalog daw, ay parang ritual. Kasi yung word na thank you Lord, or I love you, paulit-ulit na hindi normal. At ang nakakapagtaka dito, kung babalikan po natin yung post ng magulang, yung bata ay hindi marunong mag-chat, voice chat lang yung kayang gawin ng bata. At kung gagawin ito ng bata, napaka-unusual. At kung ibang tao ang gagawa nito, ano naman ang purpose? Bakit yun gagawin? Sa totoo lang, no, kung yung magulang po ay nanonood sa mga oras na ito at kayo man din po ay magulang, wag po kayo masasaktan sa sasabihin ko, ha. Bilang isang pastor at nakapag-aral din naman kahit papano, masasabi ko na ang batang ito ay under influence ng demon. Yes, you heard it right. Wag po kayong ma-offend or wag po kayong magagalit. Maybe dahil nga po sa labubudal na ito. Now, ang manifestation ng demonyo ay hindi po palaging extreme na nagwawala, sumisigaw. Kasama yon, talagang may ganong manifestation ang demonyo. Pero ang demons, the moment na nakakagawa ka ng kasalanan, under influence or possess ka na ng demonyo. For example, nang rape ka, pumatay ka ng tao, demon possess yung tao na yon. At yung mga ganitong klaseng bagay ay pwede rin pong ma-demon possess. Now, speaking of demon possession, gusto kong malaman nyo, mga kapatid, na ang labubudal ay may malaking possibility na saniban ng mga masasamang espiritu. Alam nyo ba na ang mga rebulto ay pwedeng sapian ng demonyo? Tao nga nasasapian ng demonyo. Yung baboy sa Bible, nasaniban din ng demonyo. Yung mga bagay pa kaya na walang control, kayang-kayang sapian ng demonyo yan. Kaya kung may mga nababalitaan kayo about sa mga rebulto na umiiyak, lumuluha, lumalakad, tumatayo, at kung ano-ano pa mga kababalaghan patungkol sa mga rebulto, yan ay demon possessed. At napapansin nyo sa mga albularyo, sa mga mangkukulam, may mga rebulto rin sila. Panlin lang ba? Kunyari tama pero mali. John 8:44 kasi nungalingan yon. Ganun pa man mga kapatid, ang mga dolls ay pwede rin sapian, lalo na kung tinatangkilik ng maraming tao. Madalas sapian ng demonyo yung mga rebulto na dinadasalan, pinapahiran, or wino-worship ng mga tao. Kasi ganun yung gustong-gusto ng demonyo. Sambahin sila instead na ang tunay na Diyos ang sambahin. Now, kung papansinin po natin yung labubudal, gustong-gusto ito ng mga tao na kahit sobrang mahal ay bibili nila at bibihisan nila. Napansin nyo, naalala nyo yung unang sinabi ron sa description, yung anak, pinunit yung damit para gawan daw ng damit din yung labubudal. Isipin mo, wawasakin mo yung sarili mong damit para lang gawan ng damit yung labubudal. Ngayon, bilang isang batang pastor, ano ba ang maipapayo ko biblically about sa bagay na ito? Sabi po ng Bible sa Deuteronomy chapter 7 verse 26, huwag kayong magdadala sa mga bahay ninyo ng anumang kasuklam-suklam na bagay para kayo ay malipol. Kasama ng mga bagay na iyon, o tingnan nyo po mabuti, yung mga bagay na kasuklam-suklam na dadalhin sa bahay ay lilipulin ng Diyos. At kapag dinadala natin ito sa bahay o tinatangkilik natin, baka masama tayo sa paglilipol ng Diyos. Kaya dapat tayong magdadala ng bagay na kasuklam-suklam sa Panginoon. Sabi pang ganun dito, kamuhian ninyo ito dahil itong mga bagay ay dapat wasakin ng lubusan. Alam nyo, yung Hebrew word na ginamit dito sa salitang kasuklam-suklam ay tauba. Ang ibig sabihin po ng tauba sa English translation ay abomination o kasuklam-suklam, full of hatred. Meaning to say, ayaw na ayaw na ayaw na ayaw ng Diyos. Contextually speaking, kung babalikan po natin itong Book of Deuteronomy, ito po ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan o mga idolatry o mga rebulto. Alam niyo kung ano yung mga idolatry at rebulto? Sabi ko nga, ito po yung mga demonyo. Gustong-gusto na lang sinasamba sila. Dahil isa lang naman talaga ang tunay na Diyos at may mga nagpapanggap na Diyos-Diyosan para lang masamba ng mga tao. At kung babalikan po natin yung unang mga video ko patungkol sa labubu, sinabi ko na sa inyo na ito pong mga labubudals na ito ay galing sa Norse mythology or mga demon goddesses, mga Diyos-Diyosan at mga demonyo, mga monsters. Ito nga ang labubu, duwende po yan eh. At ang kanilang leader or master, si Zimomo, yung may buntot. At obvious na ito po ay demonyo talaga. Again, pakinggan po ninyo yung video na ginawa ko, yung part 1 at yung part 2. Napatunayan na natin na ito po yung mga demonyo, mga monster elves, mga kasuklam-suklam sa Panginoon. Hindi po natin ito dapat tinatangkilik. Kaya kung meron ka ng mga bagay na ito, simulan na po natin itong i-dispose. Huwag tayong maghinayang sa mga nagastos nating pera kung ang kapalit naman ng mga to ay ang ating mga kaluluwa. To all parents out there, please pakibantayan po ninyo ang inyong mga anak, ang mga bagay at laruan na ito. So yun lamang, this is Pastor CJ. Shalom everyone, peace.